Bagyong Christine ay ang ika-11 na bagyo na tumama sa Pilipinas sa 2024. Pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, PAR, noong ika-21 ng Oktubre taong 2024 at pinangalanang Christine ng Pag-asa. Noong ika-23 ng Oktubre taong 2024, lumakas si Christine bilang isang tropical storm na may pinakamalakas na hangin na umaabot sa 85 km per hour at bugso hanggang 105 km per hour. Inaasahan na tatama ito sa kalupaan ng Isabela o Hilagang Aurora, nagdadala ng malalakas na ulan at malalakas na hangin. Bagyong Christine ay labis na naapektuhan ang rehiyon ng Bicol. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, halos 400,000 na tao ang naapektuhan, kabilang na ang 379,784 na residente ng Bicol Region. Maraming bahay ang nasira at milyon-milyong pabahay ang nasabat ng mga pagbaha at pag-abal sa mga kalsada at tulay. Nakapaloob sa mga naapektuhan, 12,334 na tao o 3,075 na pamilya ang lumipat sa mga evacuation centers. Ang lokal na pamahalaan ng Naga City at iba pang mga lugar ay nangangailangan ng tulong tulad ng mga trucks at iba pang mga kasangkapan upang makatakas sa mga baha. Nakakalungkot ito, pero sana ay mabilis na makarecover ang mga naapektuhan. Sa kasalukuyan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Bicol dahil sa Bagyong Christine. Malawakang pagbaha ang nakaapekto sa higit 379,000 individual sa buong rehiyon, na marami ang mga lugar na nananatiling lubog sa tubig baha. Patuloy ang mga operasyong pagsagip, kasama ang lokal na pamahalaan at mga pribadong grupo na nagtutulungan upang ilikas ang mga residenteng na-trap sa kanilang mga tahanan. Naitala ang 3 nasawi at may ilang tao pa rin ang nawawala. Ang pagbaha ay nagdulot din ng malaking pinsala sa infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, tulay at mga bahay. Patuloy na binabantayan ng mga lokal na awtoridad ang sitwasyon at inabisuhan ang mga residente na lumikas sa mas mataas na lugar at hintayin ang pagsagip kung kinakailangan. Ito ay isang hamon, ngunit ang mga pagsisikap ng mga rescue team at ang katatagan ng mga apektadong komunidad ay tunay na kahanga-hanga.